In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alhem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, ay sinamba nila. Bagamat may ilang nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Excuse me. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus. Sa mabuting balita sa Gospel of Matthew, sa dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus, ipinapaalala sa atin na bagamat umakyat si Kristo sa langit, hindi niya tayo iniwan. Ang kanyang huling bilin ay malinaw. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ito ang tinatawag nating dakilang utos o Great Commission. Hindi lamang ito para sa mga apostol noon, kundi para rin sa ating mga Romano Katoliko ngayon. Sa panahon ng kaguluhan, fake news, tukso, galit, division, at pagkawalan ng pananampalataya, tinatawag tayo ni Kristo na manatiling matatag sa pag-ibig, katotohanan at kabanalan. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay hindi pagtatapos. Ito ay simula ng misyon ng simbahan. Habang si Kristo ay nasa kanan ng Ama, ipinagkakatiwala niya sa atin ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Marami ngayon ang nawawalan ng pag-asa dahil sa problema sa buhay, karamdaman, kahirapan, kasalanan at mga pagsubok. Ngunit sinabi ni Jesus,
Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya bilang mga Katoliko, hindi tayo dapat matakot o mawalan ng pananampalataya. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagsisimba tuwing linggo, kundi namumuhay araw-araw ayon sa aral ni Kristo. Marunong magpatawad, mapagmahal, matapat sa panalangin, tumutulong sa kapwa, at naninindigan sa katotohanan. Halimbawa ng mga church fathers, si St. Agustin of Hippo ay dating namuhay sa makamundong buhay. Ngunit nang matagpuan niya si Kristo, nagbago ang kanyang puso. Ipinakita nito na walang tunay na kapayapaan kung wala si Kristo. Si St. Ignatius of Antioch ay nanindigan sa pananampalataya kahit haharap sa kamatayan. Hindi niya't itinanggi si Kristo dahil alam niyang ang tunay na buhay ay nasa Panginoon. Si St. John Chrysostom ay buong tapang na nangaral laban sa kasalanan at katiwalian. Ipinakita niya ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi natatakot ipahayag ang katotohanan. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko? Una, manatiling tapat sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misa, pangungumpisal, rosaryo, pagbasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, ibahagi ang mabuting balita. Hindi kailangan maging pari para mangaral sa simpleng mabuting halimbawa. Pagpopost ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa na ipapahayag natin si Kristo. Pangatlo, iwasan ang galit, tsismis, fake news, at pagkakahati-hati. Ang tunay na Kristiyano ay instrumento ng kapayapaan at katotohanan. Pang-apat, magtiwala sa Diyos kahit may pagsubok. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay paalaala na ang ating tunay na tahanan ay kasama ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, sa iyong dakilang pag-akyat sa langit, pinalalakas mo ang aming pananampalataya at binigyan mo kami ng pag-asa. Tulungan mo kaming maging tapat mong mga alagad at ipahayag ang iyong mabuting balita sa bawat bayan. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat
ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Hipuin mo ng iyong mapagpagaling na kamay sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, excuse me, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ang buong pamilya namin. Pati na ang lahat ng nakapasa, nakikinig, at nanunood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng kaparian, aming mga obispo, aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, aming Kura Paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda, at buong simbahan. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang manaig ang katotohanan, katarungan, at kapayapaan. Kaawaan mo ang mga kaluluwa ni Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga yumao. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, digmaan, sakit, at kapahamakan. Manatili nawa kami sa iyong pag-ibig hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!